Hello! Good day po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga idol and kapanali. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pantero 101. Ang daluyan ng mabuting balita. Bago pa tayo mag-umpisa, mga idol and kapanalig, manalangin po muna tayo. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang dakilang Diyos na higit sa sapat sa aming pangangailangan. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Nawa ay gabayan niyo po kami at samahan niyo kami sa pagninilay namin sa iyong banal na salita sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain mo nawa at ingatan. Ilayo sa anumang uri ng kapahamakan at pagalingin mo nawa sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na makakasumpong sa channel ko na ito bilang daluyan ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po sa iyong presensya, O Diyos na makapangyarihan. Okay, muli ay nagkita-kita po muli tayo mga idol and kapanalig. At shout out sa aking subscribers, viewers, lalong-lalo na sa aking mga channel members. Meron na po tayong 20 na channel members, at nawa kayo po na nakatunghay sa aking channel, magpa-member na po kayo, mag-subscribe na po kayo, at sa mga baguhan lang na nakatunghay sa aking channel na ito, wala po kayong gagawin kundi makinig, 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 at manampalataya sa Diyos na may likha na ng langit at lupa. Amen? Okay. Ang ating pong pagninilayan sa araw na ito, mga idol and kapanalig, ay Matthew in English, chapter 5, verse 6. Okay, ulitin ko po ang pagninilayan nating mabuting balita ay Matthew, chapter 5, verse 6. At sabi sa English, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Amen? Ulitin ko, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Okay. Uulitin ko po sa Tagalog. Mateo chapter 5 verse 6. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Uulitin ko po. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Okay. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Okay. So, ang sabi ng banal na salita,
Sabi, ayon sa mabuting balita, ano? So, mapapalad daw ang mga gutom at uhaw sa katwiran, sapagkat bubusugin sila ng Diyos. Okay. Uhaw, gutom at uhaw sa katwiran. Hunger and thirst in English, ano? Yung gutom at uhaw in English, hunger and thirst. Ha? Katwiran. Ano ang katwiran? Meaning, matuwid. Righteous. Okay. Unahin po natin yung pagnilayan yung gutom at uhaw. Gutom at uhaw sa paanong paraan? Sa anong dahilan nagugutom ang tao at nauuhaw? Mga idol ang nakapanalig, ano? Gutom at uhaw. Mapapalad daw ang mga gutom at uhaw sa katwiran. Amen? So, paanong nagutom at paanong nauhaw ang tao sa katwiran, mga idol and kapanalig? Gutom, meaning gutom, ha? At uhaw sa paggawa ng, ha? Matuwid. Gutom at uhaw sa paggawa ng mabuti. Ha? Gutom at uhaw sa pagsunod sa utos ng Diyos. Gutom at uhaw sa ikabubuti ng tao. Amen? Gutom at uhaw sa ikasisiya ng tao. Gutom at uhaw sa ano pa? Kapayapaan ng tao. So, meaning, ito yung mga taong gutom at uhaw daw, ano? Sa katwiran. Ito yung mga nilalang. Ito yung mga tao na anointed. Ha? Yung mga pinili. Ha? Na maghasik ng mabuting balita. Ito ang mga taong pinili na magsaboy ng mabuting balita. Ito ay yung mga taong pinili na gumawa ng mabuti sa sangkatauhan. Amen? Ito yung mga taong gutom at uhaw na gumawa ng matuwid, na gumawa ng katwiran. Ha? Hunger and thirst. Ha? To do righteous things. To do righteous matter. Dito sa lupa. So meaning, hindi sila gutom sa pagkain, ano, mga idol and kapanalig, ano, kundi, pag sinabing gutom at uhaw, ano, gustong gusto mo. Ha? Pag sinabing
gutom at uhaw sa katwiran. So, hindi ka gutom at uhaw, hindi ka gutom sa pagkain at uhaw sa tubig. Amen? Kundi, gutom at uhaw ka sa paggawa ng katwiran, sa paggawa ng matuwid, sa paggawa ng righteous. Amen? Gutom at uhaw, hunger and thirst. Other terms niyan ay gustong-gusto. Gustong-gusto niyang gumawa ng matuwid. Gutom at uhaw. Gustong-gusto niyang maghasik ng katotohanan. Amen? Gustong-gusto niyang magnilay sa mga salita ng Diyos. Amen? Gutom at uhaw, meaning, gustong-gusto niyang gumawa ng kapayapaan sa mga taong kanyang nasasakupan. Amen? Gutom at uhaw, meaning, nagkakandara pa siyang gumawa ng mabuti, gumawa ng matuwid sa kanyang nasasakupan. Amen? Okay, so, hindi po ito pinatutungkulan nung paggutom sa pagkain, uhaw sa tubig. Hindi po yun. Kundi, gutom at uhaw. Or, gustong-gusto. Gutom at uhaw. Meaning, sabik na sabik na gumawa ng katwiran, gumawa ng matuwid, gumawa ng righteous things. Gutom at uhaw, hunger and thirst, meaning, other terms, nagkakandara pa ang gumawa, nagkakandara pa na siya, gustong-gusto na niya, sabik na sabik siya na gumawa ng mabuti, na gumawa ng katwiran, na gumawa ng matuwid sa kanyang mga nasasakupan. Amen? So, ibang pagkauhaw nito Dali. So, ibang pagkauhaw po ito, mga idol and kapanalig Hindi ito uhaw sa tubig or gutom sa pagkain Uhaw na gumawa ng matuwid. Gutom na gumawa ng matuwid. Uhaw. Or sabik na gumawa ng matuwid. Gutom or sabik na gumawa ng matuwid. Amen? Very eager siya. In other term in English, very eager. Gustong-gusto. Gustong-gusto. Alam mo yung eagerness? Yung gustong-gusto. Talagang parang yung, alam mo ba yung feeling na yung feeling na halimbawa yung feeling ng matagal kayong hindi nagkikita ng girlfriend mo, matagal na hindi kayo nagkita ng nanay mo, ng tatay mo, ng wife mo kasi nasa abroad, halimbawa 1 year, 2 years kayong hindi nagkita, di ba? Nandun yung eagerness na gusto mo siyang makita, di ba?
Nandun yung eagerness na gusto mo siyang mahagkan. Nandun yung eagerness na gusto mo siyang mahawakan. Nandun yung eagerness or sabik na sabik kang magkita kayo. Sabik na sabik kang makapiling siya. Amen? O, ganun. Ganun yung feeling, ng isang taong matuwid. Ganun yung feeling ng isang taong nasa katwiran. Ganun yung feeling ng isang taong righteous. Yung pagkasabik niya. Na makita ang kanyang loved ones na 1 years, 2 years na hindi nagkikita kasi nasa abroad. Yung eagerness niya, yung kasabikan niya, makita. Yung kasabikan niyang makapiling. Ganyan po ang feeling ng isang taong matuwid. Isang taong nasa katwiran ng Diyos, ang taong righteous. Gustong gusto, sabik na sabik, very eager na gumawa ng matuwid. Amen? Kuha nyo ba, idol and kapanalig? Yung kabaliktaran nun, yung 1 year or 2 years, hindi kayong nagkikita ng loved ones mo kasi nasa abroad. Very eager ka. Sabik ka. Na makita na siya. Na makapiling mo siya. Ganun yung feeling. Ganun yung feeling mo, di ba? Ganun yung feeling ng matagal hindi makita yung loved ones, Sabik na sabik. Very eager na makita or makapiling ang kanyang loved ones kasi matagal na niyang hindi nakikita. Ganyan po ang feeling ng isang nasa katwiran ng Diyos. Yung feeling ng isang matuwid. Sabik na sabik. Gutom na gutom, uhaw na uhaw. Very eager na gumawa ng mabuti. Very eager, sabik na sabik, uhaw na uhaw. Gutom na gumawa ng matuwid. Gutom na gutom, uhaw na uhaw, sabik na sabik, very eager na gumawa ng katwiran. Gumawa ng matuwid. So ano ba yung matuwid na yon? Ano ba yung matuwid na pinapatungkulan ng Diyos? So, isang matuwid na pamumuhay. Isang matuwid na gobyerno. Napunta na naman tayo sa politika. Gobyerno na naman to. So, amen? Okay. Nabanggit ko na naman yung gobyerno, Very eager. Sabik na sabik. Uhaw na uhaw. Gutom na gumawa ng matuwid. Righteous. Makatwiran na pamamahala sa gobyerno. Sa kanyang nasasakupan. Ganyan po yung taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Gutom na gutom, uhaw na uhaw, sabik na gumawa ng katwiran, gumawa ng matuwid, gumawa ng righteous things sa alin? Sa pamamahala niya. Gustong-gustong, uhaw na uhaw, gutom na gumawa ng mabuti. Ayusin ang pamamahala. Gustong-gustong, uhaw na uhaw, sa pagsaayos sa kanyang nasasakupan. Gustong-gusto, uhaw na uhaw, sabik na gumawa ng matuwid. Sa gobyernong kanyang pinamamahalaan. Gustong-gustong gumawa ng matuwid. Sa kanyang barangay na nasasakupan.
gustong gusto, uhaw na uhaw, sabik na gumawa ng matuwid. Gustong gusto, sabik na sabik, uhaw na uhaw, sa paggawa ng isang maayos na panunungkulan. Ganyan po kapag kinakasihan ka ng Diyos, ano? Ha? Kapag nasa panig mo ang Diyos, ang piling po ng isang taong nasa panig ng Diyos, ano? Ha? Ay, uhaw na uhaw, sabik na sabik, gutom na gutom, gustong gusto na gumawa ng matuwid. Sa paanong matuwid? Sa paanong paraan, mga idol ang kapanalig? O wag na tayong lumayo. Halimbawa ikaw, presidente ka. Amen. Halimbawa ikaw, senador ka. Amen. Halimbawa ikaw, congressman ka. Mayor ka. Gobernador ka. Kapitan ka. Ha? Sa iyong lugar na iyong pinamamahalaan, kayong mga binanggit ko, ha? Dapat, ha? Gutom, uhaw, at sabik kayo sa paggawa dapat ng katwiran, ng makatwiran, ng matuwid, ha? Sa inyong nasasakupan. Kayong namamahala, ha? Kayong mga representative ng Diyos. Kayong mga pinagkatiwalaan ng Diyos bilang Pangulo, bilang Senador, bilang Congressman, Mayor, Gobernador, Kapitan. Kayo na katiwala ng Diyos dito sa lupa, dapat ay gutom, uhaw, sabik, ha? At gustong-gusto nyong pamahalaan or gawin ang matuwid, gawin ang righteous, gawin ang nararapat, maayos ang iyong nasasakupan. Amen? Bakit? Bakit po? Ano pong meron at kailangang maging uhaw at gutom sa katwiran ang bawat namamahala? Bakit? Ano meron? Kasi po, pagpapalain niya ang mga taong gutom, uhaw, sabik, ha? Sa paggawa ng katwiran, sa paggawa ng matuwid, ha? Ha? Pagpapalain niya, ha? Kapag ka gumanap kayo, kapag ka ginanap ninyo or ginawa ninyo ang pagiging gutom, uhaw, sabik, ha? At kapag ka ginampanan ninyo ang pagiging gutom, uhaw at sabik, ha? Sa paggawa ng matuwid, sa pagsasaayos ng katwiran ng Diyos, paggawa ng matuwid sa sistema ng panunungkulan nyo, sa inyong mga nasasakupan, ay pagpapalain ka na kayo ng Diyos. Ha? Sa anong paraan na pagpapala? Ha? Bubusugin niya kayo. Ha? Bubusugin niya kayo. Ha? You will be filled. Ang sabi, kayo'y bubusugin. Sa paanong paraan na pag nabusugin kayo? Paano? Sa anong paraan? So, kung ano yung ginawa nyong kabutihan, kung ano yung ginawa nyong katwiran,
kung ano yung ginawa nyong matuwid, righteous na pamamahala sa inyong nasasakupan. Kung ano ang lahat ng ginawa ninyo ay ang lahat ng resources ginawa ninyo, ibabalik sa inyo yan ng Diyos. Bubusugin niya kayo. Yung ginawa ninyo ay ibabalik sa inyo ng siksik, liglig, at umaapaw. Na pagpapala. Siksik, liglig, at umaapaw. Na kabusugan. You will be filled. Bubusugin niya kayo. Babalikan kayo ng Diyos. Susuklian niya kayo ng kabusugan, ng pagpapala, ng gantimpala, reward. Amen? So, para ito sa mga nanunungkulan, shout out sa mga nanunungkulan, sino ba kayo? Kailan ko bang isa-isahin kayo? Ikaw na presidente ng Pilipinas, ikaw na senador, congressman, mayor, gobernador, kapitan, ikaw na purok leader, ikaw na OIC, ano pa? Ikaw na manager ng kumpanya ninyo. Kayo na humahawak ng isang katungkulan sa lugar ninyo, sino ka man, nasaan ka man, dapat gawin ninyo, maging gutom at uhaw sana kayo, sa katwiran, maging gutom at uhaw, sabik, sana kayo, sa katwiran, sa paggawa ng katwiran, sa paggawa ng matuwid, sa mga nasasakupan ninyo. Uulitin ko shout out or attention. Ikaw na Pangulo ng Pilipinas, dapat maging gutom, uhaw, at sabik kang gumawa ng matuwid, righteous, na sa katwiran sa iyong mga nasasakupan. Amen? Shout out sa senador, congressman, dapat ay gutom at uhaw kayo, sa paggawa ng makatwiran na matuwid sa inyong dapat makatwiran at matuwid yung mga ginagawa ninyong batas diyan sa Senado at saka sa Kongreso. Amen? Shout out sa mga mayor, gobernador, kapitan. Dapat ay gutom at uhaw kayo sa paggawa ng katwiran, ng matuwid. Dapat nasa katwiran at matuwid ang pamamahala ninyo sa inyong mga nasasakupan. Shout out sa mga boss, mga general manager ng mga private company. Lahat ng may katungkulan. Lahat ng may pinamamahalaan, maliit man o malaki, dapat kayo ay gutom at uhaw, sabik sa paggawa
ng mabuti, sa paggawa ng makatwiran, sa paggawa ng righteous sa inyong pang-araw-araw na buhay. Bakit? Bakit kaya? Bakit nasabing ganon ng Diyos? Kasi pagpapalain niya kayo. Ha? Ha? Kapag gumawa kayo ng pagkauhaw, kapag naging uhaw kayo, naging gutom kayo, naging sabik kayo sa paggawa ng matuwid, sa paggawa ng makatwirang bagay sa inyong mga nasasakupan, ay pagpapalain niya kayo at bilang gantimpala ay bubusugin niya kayo. Amen? Hindi ko po sinabi yan. Inuulit ko lang po ang sinabi ng Diyos. Sa Matthew chapter 5 verse 6, ang sabi rito Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Amen? Sa Tagalog, mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. So, amen? Bilang isang katiwala ng Diyos, ikaw na representative dito ng Diyos, dito sa lupa. Kayo na naging representative niya dito sa lupa. Ikaw na ginawa niyang katiwala dito sa lupa. Sino ba ang mga yon? Nakatiwala. Mga representative ng Diyos dito sa lupa. Uulitin ko. Ikaw na presidente. Ikaw na senador, congressman, mayor, gobernador, kapitan. Kayo ay mga katiwala ng Diyos dito sa lupa. Kayo ang ambassador dito ng Diyos dito sa lupa upang maging tagapag-alaga sa kanyang mga taong nilikha. At nararapat lang, mga idol and kapanalig, na maging gutom at uhaw kayo. Dapat maging gutom at uhaw at sabik kayo sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng matuwid, righteous, sa inyong mga nasasakupan. Sapagkat kayong mga binigyan niya ng authority, kayo na binigyan niya ng kayo na ginawa niyang katiwala. Ambassador, representative dito sa lupa. Kayo na namamahala. Dapat ay gampanan ninyo ng matuwid ang mga taong inyong nasasakupan na ipinagkatiwala sa inyo. Marapat lang na maging gutom at uhaw at uhaw kayo, yung sabik na sabik sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng makatwirang bagay sa inyong mga nasasakupang tao, sapagkat sa inyo ibinigay, sa inyo ipinagkatiwala ang pamamahala bilang isang ambassador ng Diyos dito sa lupa, bilang isang katiwala niya, bilang isang mensahero niya, bilang kanyang tagapangalaga.
So, uulitin ko Mateo chapter 5 verse 6. Sinasabi, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Ha? So, mapalad ka kapatid kung kung isa ka sa mga anointed na gutom at uhaw sa paggawa ng katwiran. Mapalad ka. Bakit? Kasi bubusugin ka ng Diyos. Amen? So, kapag ka ikaw ay ginaganap mo na ito, ikaw na ambassador ng Diyos dito sa lupa, ikaw na representative ng Diyos dito sa lupa, kilala mo na, oo, ikaw yun. Ikaw. Oo. So, mapalad ka. Kasi nga, ginawa kang ambassador ng Diyos dito sa lupa. Ginawa ka niyang katiwala dito sa lupa. So, dapat lang na maging gutom at uhaw ka sa paggawa ng matuwid, sa paggawa ng mabuti, sa iyong pamamahala, sa kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo bilang isang presidente, bilang isang senador, congressman, mayor, gobernador, kapitan, konsihal. Kayo na ginawang tagapag-alaga, kayo na ginawang ambassador, kayo na ginawang katiwala, representative ng Diyos dito sa lupa upang pamahalaan ang mga taong nilikha niya, dapat ay maging gutom at uhaw kayo sa paggawa ng matuwid sa inyong nasasakupan. Dapat uhaw at gutom kayo sa paggawa ng makatwiran, ng mga matuwid na bagay, righteous things. Dapat uhaw at gutom kayo na gawing mapayapa ang iyong lugar, ang iyong lungsod. Dapat ay gutom at uhaw kayo sa paggawa ng kapayapaan, sa paggawa ng kabutihan. Dapat gutom at uhaw kayo sa pamamahala nyo sa inyong nasasakupan. Dapat ipatupad ang kautusan. Ano yung kautusan? Dapat maging uhaw at gutom kayo sa pagtalima sa kanyang mga kautusan. At ano ang kautusan na yon? Ang gumawa ng matuwid, ang gumawa ng mabuti. Amen? Kasi may balik naman. May sukli naman. At ano yung sukli at balik ng Diyos? Mga idol and kapanalig. Pagpapalain ka niya. At bubusugin ka niya. You will be filled. Hindi ko po sinabi yan. Uulitin ko Ang sabi ng Diyos, Mateo chapter 5 verse 6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Mapapalad ang nangagugutom, nangauuhaw sa matuwid, sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Amen?
So ikaw na bago pa lang sa aking channel, Idol and Kapanalig, meron ka lang, nakapulot ka lang, or nakakuha ka lang, or nakadampot ka lang ng gabutil ng mustasa na pananalig. Ulitin ko ikaw na bago lang dito sa channel ko, nakakuha ka lang, nakapulot ko lang, nakatanggap ka lang, or nagkaroon ka lang ng isang gabutil na mustasa ng pananalig. Tsak yun. Pagpapalain ka niya. Bubusugin ka niya. At answered prayer ka, kapatid, sa iyong mga prayer request. Amen? Amen? Okay. So, I hope na meron kayong napulot. Gabutin lang na mustasa ng pananalig. Gabutin lang ang napulot ninyong pananampalataya. I hope na naunawaan, naintindihan ninyo ang aking payak. Kasi pag sinabi kong payak, hindi naman po tayo pastor. Payak lang ang karunungan ko sa paghahayag ng mabuting balita ng Diyos. Payak lang po. Kung ano po yung nabasa ko sa Biblia, kung ano po yung itinuro sa akin, kung ano po yung sinabi sa akin ng Holy Spirit, yun po ang aking sinasabi. Inuulit ko lang po. So, nawa ay matutunan kayo. May natutunan kayo sa aking payak na karunungan. Payak na wisdom. Payak na knowledge. Ang lahat po na sinabi ko, yan po ay inulit ko lang kung ano ang sinabi ng Diyos na may likha ng langit at lupa sa akin, papunta sa channel ko, at siya mo namang napakinggan at tinanggap. So, magkaroon ka lang ng gabutil na mustasa ng pananalig, idol, and kapanalig. Tsak yun. Answered prayer ka. Amen? Amen. Okay, bago po tayo magwakas, manalangin po muna tayo. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa inyong gabay at patnubay sa pagninilay namin sa iyong banal na salita. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo, ingatan mo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman, at maging answered prayers ang mga taong sumampalataya sa iyong banal na salita na kanilang narinig, at maging ang lahat ng sumabay ngayon, at maging sa playback ng video na ito sa pagninilay ng banal mong salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.